Sa mundo ng social media, isang pindot lang pwedeng mabuo ang isang pangalan, pero isang pindot din pwedeng burahin ang lahat ng alaala. Mga kaibigan, mga Kalingap, usap-usapan ngayon online ang biglaang pag-delete at pag-private umano ni Kalingap Edu ng ilang live videos at content na may kaugnayan kay Viancy. At dahil dito, samut-saring reaksyon ang bumaha sa comment section. May nalungkot, may nagtaka, may umintindi at meron ding nagsabing baka ito na raw ang paraan para tuluyan ng matapos ang kontrobersya. Pero ang tanong ng marami, bakit nga ba niya ginawa? Pagrespeto ba ito? Pag-iwas sa gulo? O may mas malalim pang dahilan sa likod ng pananahimik? Yan ang pag-uusapan natin ngayon, kaya tapusin nyo ang video na ito dahil sisikapin natin himayin ang bawat anggulo ng isyung ito ng patas, may sense at walang personalan. Hindi talaga nakaligtas sa mata ng mga netizens ang unti-unting pagkawala ng ilang videos kung saan nababanggit o kasama si Viancy. Alam naman natin, kapag public figure ka o content creator ka, bawat galaw mo napapansin ng mga tao. At dahil dito, maraming followers ang agad nagtaka. Bakit dinelete? May nangyari ba? May tampuhan ba? O baka gusto na lang talaga ng katahimikan? Sa totoo lang, normal lang na mag-isip ang mga tao, lalo na kung matagal nilang sinusubaybayan ang journey ng isang tao online. Kapag nasanay ang viewers na may isang taong laging present sa content, tapos biglang mawawala lahat ng bakas niya, natural lang na mapapaisip sila. At aminin man natin o hindi, maraming supporters ang naging emotionally invested sa samahan nilang nakita sa social media. Kaya noong napansin nilang nawawala isa-isa ang videos, parang may kurot din sa kanila. Pero mga kaibigan, tandaan natin. Hindi porket may dinelete o private na content, automatic may galit na agad. Minsan, may mga bagay na ginagawa hindi para manakit kundi para respetuhin ang hiling ng isang tao. Ayon sa obserbasyon ng ilang viewers, tila ginawa umano ito ni Edu bilang pagrespeto sa naging pakiusap ni Viancy na alisin ang mga content na may kaugnayan sa kanya. At kung totoo man yon, masasabi nating may maturity din sa desisyong ginawa. Hindi biro para sa isang content creator ang mag-delete ng videos, lalo na kung alam mong malaki ang naitulong nito sa engagement at takbo ng channel. Kasi bawat video, may memories yan, may effort, may views, may kita at may emosyon na nakakabit. Pero minsan, darating talaga yung punto na kailangan mong mamili. Views ba? O peace of mind? At mukhang mas pinili ni Edu ang katahimikan kaysa dagdag ingay sa social media. Sa panahon ngayon, bihira na yung taong handang magsakripisyo ng engagement para lang maiwasan ang gulo. Kasi aminin natin, maraming creators ngayon mas pinipiling gatungan ang issue dahil mas maraming issue, mas maraming views. Pero sa nangyari, parang ibang direksyon ang gustong tahakin. Parang sinasabi niya na, kung ito ang makakabawas sa gulo, sige alisin ko. Hindi rin maikakaila na maraming nagsasabi na malaki raw ang epekto nito sa channel. At totoo naman. Kapag may mga videos kang malakas ang engagement, tapos bigla mong tinanggal, syempre may impact yan sa takbo ng page mo. Pero dito natin makikita yung isang bagay na minsan nakakalimutan ng maraming tao. Hindi lahat ng desisyon sa social media ay tungkol sa pera o kasikatan. May mga pagkakataon na mas mahalaga pa rin ang respeto at emotional peace kaysa algorithm. Kasi isipin nyo, ano nga ba ang silbi ng views kung araw-araw ka namang binabato ng issue? Ano ang halaga ng engagement kung kapalit naman ito ay stress at walang katapusang kontrobersya? Minsan, kailangan mo ring protektahan ang sarili mo emotionally. At siguro yun ang hindi agad nakikita ng ibang netizens. Nakikita nila yung pagkawala ng videos. Pero hindi nila nakikita yung posibleng bigat na nararamdaman ng taong nasa likod ng kamera. Sa totoo lang mga kaibigan, ito yung klase ng sitwasyon na kailangan din nating maging responsable bilang viewers at supporters. Hindi porket may issue, kailangan may kampihan agad. Hindi porket may nawalang videos, kailangan gumawa agad ng kung ano-anong haka-haka. Kasi habang tayo nanonood lang sa cellphone, sila yung totoong apektado emotionally. At minsan, tayong mga netizens pa ang nagiging dahilan kung bakit lalong lumalaki ang gulo. Yung simpleng observation, nagiging issue. Yung issue, nagiging awayan. Hanggang sa wala nang natitirang katahimikan. Kaya siguro panahon na rin para matutunan nating respetuhin kung anuman ang gusto nilang mangyari sa buhay nila. Kung ayaw na nilang pag-usapan ang isang bagay, baka dapat hindi na rin natin piliting buhayin pa. Alam niyo, mahirap talaga maging content creator. Akala ng iba madali lang. Upload ka lang ng video tapos kikita ka na. Pero ang hindi nakikita ng marami, kasama sa pagiging content creator ang pressure, criticism, bashers, at emotional exhaustion. Kapag masaya ang buhay mo, lahat gusto makisaya. Pero kapag dumating yung panahon na magulo na ang sitwasyon mo, doon mo makikita kung sino talaga ang nakakaintindi at sino yung gusto lang makisawsaw. At sa panahon ngayon, isang maling galaw lang. Pwede kang husgahan ng libo-libong tao. Kaya minsan, hindi mo rin masisisi kung bakit may mga creators na pinipiling manahimik na lang kaysa magpaliwanag pa ng magpaliwanag. Dahil kahit anong sabihin mo, may masasabi pa rin ang tao. Pero kung may isang magandang aral tayong makukuha rito, ito yon. Hindi lahat ng pagtatanggal ay dahil sa galit. Minsan, ang pagbitaw ay paraan ng pagrespeto. Minsan, ang pananahimik ay paraan para tapusin ang gulo.
At minsan, ang paglayo ay hindi dahil wala nang pakialam, kundi dahil gusto mo nang protektahan ang natitira sa sarili mo. Napakalalim nun kung iisipin. Kasi sa mundong puno ng patutsada at parinigan, bihira yung taong pipiliin na lang umiwas para walang masaktan pa. At kung yun man ang dahilan ng mga nangyayari ngayon, sana respetuhin natin yon bilang viewers. Sa huli mga kaibigan, mga kalingap, tayo bilang supporters at netizens, hindi natin kontrolado ang personal na desisyon ng mga content creators. Ang kaya lang nating gawin ay umunawa, rumespeto, at umiwas sa pagdagdag ng apoy sa isang issue. Dahil sa social media, madaling mag-ingay. Pero mahirap maghilom kapag maraming sugat na ang naiwan. Kaya kayo, ano ang masasabi niyo rito? Sa tingin niyo, tama lang ba ang naging hakbang na ito? Pagrespeto nga ba ito o may mas malalim pang dahilan? I-comment niyo ang inyong opinyon pero sana ay panatilihin nating maayos at may respeto ang ating diskusyon. At kung nagustuhan niyo ang commentary na ito, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang usapang may sense, may aral, at may real talk tungkol sa mga usaping trending online. Maraming salamat sa inyong panonood at ingat palagi mga kaibigan, mga kalingap.